Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa One Mission Gospel, isang pag-aaral mula sa magandang balita ni Kristo. Shout out sa mga taga-Dalatila Eco-Free Church. Samahan ninyo ako sa ating pag-aaral ngayon. Kabanata 1. Ang Diyos na naghahanap. Ang paghahanap ng Diyos sa sangkatauhan. Pangunahing kaisipan. Bago pa natin hinanap ang Diyos, hinanap na niya tayo. At ako'y humanap ng lalaki sa kanila. Ezekiel Kapitulo 22 versikulo 30, KJV. Ang tao ay laging naghahanap. Naghahanap tayo ng kabuluhan, layunin, pagkakakilanlan, kapayapaan, pag-ibig, at katotohanan. Sa buong kasaysayan, umaakyat ang mga tao sa bundok, nagtatayo ng templo, bumubuo ng pilosopiya, at gumagawa ng relihiyon, lahat ito sa pagsisikap na maabot ang Diyos. Ngunit ang kwento ng Biblia ay nagpapakita ng katotohanang kaiba sa inaakala ng tao. Hindi tungkol sa paghahanap ng tao sa Diyos ang pangunahing sinasabi ng kasulatan, ito ay kwento ng paghahanap ng Diyos sa tao. Mula Genesis hanggang Pahayag, ipinapakilala ang Diyos na siyang humahanap, tumatawag, nag-aanyaya, at tumutubos. Bago pa lumuhad ang makasalanan sa pagsisisi, bago pa sumagot ang propeta sa tawag, bago pa iwan ng alagad ang kanyang mga lambat, nagsimula na ang Diyos. Dito nagsisimula ang pasanin ng Panginoon, sa pagkilala sa puso ng Diyos na naghahanap. Marami ang nag-aakala na ang Diyos ay malayo, nakauupo sa trono habang pilit nating hinahanap siya. Ngunit iba ang larawang ipinapakita ng kasulatan, siya ay pastol na naghahanap ng nawawalang tupa, ama na naghihintay sa anak na palamunin, at siyang nakatayo at kumakatok sa pinto. Ang Diyos ang laging nauuna. Bago pa natin siya minahal, minahal na niya tayo. Bago pa natin siya tinawag, tinawag na niya tayo. Bago pa natin siya hinanap, hinanap na niya tayo. Ang kalikasan ng Diyos bilang naghahanap. Upang maunawaan kung bakit hinahanap ng Diyos ang tao, kailangan muna nating kilalanin kung sino siya. Ang paghahanap ay hindi lamang gawain ng Diyos, ito ay nagpapakita ng kanyang pagkatao. Hindi siya naghahanap dahil sa pag-uusisa, kawalan ng alam, o pagdududa. Ang tao ay naghahanap dahil kulang ang ating kaalaman, iba ang dahilan ng Diyos. Naghahanap siya dahil sa pag-ibig. Alam na ng Panginoon ang lahat ng bagay. Dakila ang ating Panginoon, at dakila ang kapangyarihan, ang kanyang pagkaunawa ay walang hanggan. Awit Kapitulo 147 versikulo 5, KJV. Kaya kapag nagtatanong ang Diyos sa Biblia, hindi siya nangunguha ng impormasyon, ipinapakita niya ang kanyang puso at inaanyayahan tayo sa ugnayan. Ang unang tanong niya matapos magkasala ang tao ay, "Nasaan ka?" Genesis Kapitulo 3 versikulo 9, KJV. Alam ng Diyos kung nasaan si Adan. Alam niyang nagkasala ito. Alam niyang nagtatago siya. Ang tanong ay hindi para malaman ang sagot, ito ay para hanapin ang relasyon. Ang lumikha ay humahanap sa kanyang nilalang. Ang ama ay humahanap sa kanyang anak. Kahit sa panahon ng pagrerebelde ng tao, lumapit pa rin ang Diyos. Ipinapakita nito ang malalim na katotohanan. Ang katarungan ng Diyos ay humahatol sa kasalanan, ngunit ang kanyang pag-ibig ay humahanap sa makasalanan. Ang kabanalan ng Diyos ay hindi makakalimot sa kasalanan, ngunit ang kanyang habag ay naghahangad ng pagbabalik. Paulit-ulit itong makikita sa kasulatan. Hinanap ng Diyos si Noe sa mundong puno ng kasamaan. Hinanap ng Diyos si Abraham sa gitna ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hinanap ng Diyos si Moises sa ilang. Hinanap ng Diyos si David habang nagpapastol ng tupa. Hinanap ng Diyos ang mga mangingisda sa tabi ng dagat ng Galilea. Hinanap ng Diyos ang mga maniningil ng buwis, nagdududa, at mga karaniwang tao. At hanggang ngayon, patuloy siyang naghahanap. Ang paghahanap sa nawawala mula pa sa simula. Ang kwento ng kaligtasan ay nagsimula agad matapos ang pagbagsak ng tao. Nang magkasala sina Adan at Eva, pumasok ang kahihiyan, nagtago sila. Ang takot ay lumikha ng pagkakalayo, ang kasalanan ay naghiwalay. Ang unang ginawa ng tao matapos sumuwi ay umatras at magtago. Ganoon pa rin hanggang ngayon. Nagtatago ang tao sa likod ng tagumpay. Nagtatago sa likod ng kayamanan. Nagtatago sa likod ng relihiyon. Nagtatago sa likod ng aliw. Nagtatago sa likod ng pagmamataas. Ngunit habang sila ay nagtatago, ang Diyos ay lumalapit. At tinawag ng Panginoong Diyos si Adan, at sinabi sa kanya, "Nasaan ka?" Genesis Kapitulo 3 versikulo 9, KJV. Ito ang unang larawan ng paghahanap ng Diyos.
Tinatawag itong pagkukusa ng Diyos para sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi nagsimula sa kagustuhan ng tao na makilala ang Diyos, nagsimula ito sa kagustuhan ng Diyos na makilala tayo. Bago pa man ipahayag ang hatol, nagbigay na ng pag-asa ang Diyos. At ilalagay ko ang pagkakalaban sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong lahi at ng kanyang lahi, iyang babasagin ang iyong ulo, at iyong sasaktan ang kanyang sakong. Genesis Kapitulo 3 versikulo 15, KJV. Ito ang tinuturing na unang hula tungkol sa tagapagligtas. Kahit sa gitna ng kabiguan, naghahanda na ang Diyos ng kaligtasan. Habang nagtatago ang tao, nagpaplano na siya ng pagbabalik. Ipinapakita nito ang puso ng Diyos. Hinahanap niya tayo bago pa natin lubusang maunawaan na kailangan pala natin siya. Ang puso ng Diyos sa buong kasulatan. Paulit-ulit na ipinapakita ng Biblia ang pag-ibig ng Diyos na humahanap. Sa lumang tipan, makikita ang kanyang katapatan kahit paulit-ulit na lumalayo ang Israel, sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi nakikinig sa mga babala, at sumusuway, ngunit laging tinatawag ng Diyos, bumalik kayo sa akin. Ang hangad niya ay hindi parusa, kundi pagbabalik. Sa bagong tipan, mas lalong nakikita ito sa pamamagitan ni Hesukristo. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Lucas Kapitulo 19 versikulo 10, KJV. Pansinin ang layunin ng kanyang pagdating, hindi para humanga ang mga relihiyoso, hindi para magtayo lamang ng samahan, kundi hanapin at iligtas. Ipinakita niya ito sa gawa, kinausap ang babae sa balon, inakyat ni Zakeo, nakisama sa mga makasalanan at itinakwil, at inalagaan ang mga wasak ang puso. Malinaw ang mensahe, walang sinuman ang sobrang malayo para hindi hanapin ng Diyos. Konteksto ng tanyag na tanong, sino ang aking ipapadala? Isa sa pinakamakapangyarihang bahagi tungkol sa tawag ng Diyos ay nasa aklat ni Isaias. At narinig ko ang tinig ng Panginoon, na nagsasabi, sinong aking susuguin, at sino ang yaya para sa amin? Isaias Kapitulo 6 versikulo 8, KJV. Nangyari ito noong panahon ng pagkamatay ni Haring Uzias. Nagkagulo ang politika at hamina ang pananampalataya ng bayan. Sa gitna ng krisis, nagpakita ang Panginoon kay Isaias. Nakita ko rin ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, mataas at nakataas. Isaias Kapitulo 6 versikulo 1, KJV. Bago pa may atas, nagpakilala muna ang Diyos. Bago pa tumingin sa paligid, tumingin muna sa itaas. Bago ang paglilingkod, may pagsamba. Bago ang gawain, may pagsuko. Pagkatapos ay nagtanong ang Diyos, sinong aking susuguin? Hindi pinilit ng Diyos si Isaias, inaanyayahan lamang niya. Ang tawag ng Diyos ay paanyaya, hindi puwersa. Sumagot si Isaias, narito ako, sugon mo ako. Ito ang sagot ng pagiging handa. Paano nito mababago ang iyong pananaw ngayon? Isa, huwag isiping iniwan ka na ng Diyos. Madalas akalain na kapag tahimik ang Diyos ay wala na siya. Ngunit hinanap niya si Adan matapos magkasala, si Jonas matapos tumakbo, at si Pedro matapos itanggi si Jesus. Kung hinanap niya sila, hinahanap ka rin niya. Dalawa, kilalanin ang mga paanyaya ng Diyos. Ang paghahanap niya ay dumadating sa pamamagitan ng pagsasalita ng salita ng Diyos, pagpapaalala ng konsensya, pagtugon sa panalangin, mga pangyayari sa buhay, pagmamalasakit sa kapwa, espiritual na pasanin. Hindi laging walang dahilan ang iyong nararamdaman, minsan ay inilalagay ng Diyos ang kanyang puso sa iyo. Tatlo, sumagot sa halip na magtago. Nagtago si Adan, tumakbo si Jonas, nag-atubili si Moises, ngunit nagsimula ang pagbabago nang sila ay tumugon. Ang tanong ay hindi lang, tumatawag ba ang Diyos? Kundi, tumutugon ba ako? Ang paghahanap ng Diyos ay nauuna pa sa ating paghahanap sa Kanya. Naghahanap siya dahil sa pag-ibig, hindi dahil hindi niya alam ang lahat. Ang tao ay nagtatago, ngunit ang Diyos ay lumalapit. Si Jesus ang pinakamalinaw na larawan ng paghahanap ng Diyos. Ang tawag ng Diyos ay nagsisimula sa ugnayan bago ang anumang gawain. Ang tanong niya ay nananatili, sino ang aking susuguin? Ang tamang sagot ay ang pagiging handa. Mga tanong para sa pagninilay. Isa. Sa pagbabalik tanaw sa iyong buhay, paano mo nakita ang paghahanap ng Diyos sa iyo? Dalawa. Nagtatago ka ba ngayon sa likod ng takot, pagkabigo, o mga abala? Tatlo. Anong pasanin ang maaaring inilalagay ng Diyos sa iyong puso ngayon? Apat.
Kung tatanungin ka ng Diyos ng, sino ang aking susuguin, ano ang iyong isasagot? Panalangin. Ama, salamat dahil hinanap mo ako kahit noong lumalayo pa ako. Buksan mo ang aking mga mata upang makilala ang iyong tinig at paanyaya. Tulungan akong huwag ng magtago at tumugon ng may pagsunod. Ilagay mo ang iyong puso sa akin at bigyan ako ng lakas ng loob na sabihin, narito ako, syugon mo ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.